Magandang gabi po sa ating lahat. Maraming salamat sa pagbukas mo sa video ito. Sana panoorin mo hanggang matapos. May biyaya ang Panginoon sa iyo. Ito po ay tungkol sa napakahalagang bagay sa ating buhay na huwag nating baliwalain o huwag nating ikahiya o huwag nating isawalang bahala, dahil ito po ay napakahalaga at hindi natin dapat itong baliwalain. Ito ay tungkol sa ating kaligtasan, sapagkat lahat po tayo sa mundong ito ay mamamatay o lilipas. Lahat ng bagay sa mundo ay may katapusan. Ngayon, mababasa natin sa aklat ng Juan chapter 5 verse 24. Ang sabi niya doon ay, katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang sinumang dumirinig sa aking mga salita, pakinggan ito, at sampalatayanan ang nagsugo sa akin, ay hindi na papasok sa kahatulan, sabi ni Kristo, kundi inilipat ka na niya mula sa kamatayan tungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Purihin po ang salita ng Panginoon. Ang ibig niya pong sabihin doon ay, kapag po tayo ay sumampalataya kay Kristo at dinggin ang kanyang mga salita, tayo po ay hindi na hahatulan pagdating ng Panginoon. Napakaganda nung pakinggan o panampalatayanan na hindi na pala tayo hahatulan ng Diyos sa ating mga gawa o ating ginawa ang kasalanan, kapag tayo po pala ay sumampalataya at dumirinig sa salita ng ating Panginoong Kristo. Bakit po? Sapagkat nung ipinako si Jesus sa krus, yun po ang sign na paglinis sa mga kasalanan ng mga mananampalataya. At ang makakatanggap lamang po noon ay ang sino mang willing, open ang puso na tumanggap. Kapag ang regalo po ay hindi mo tinanggap, hindi po yun mapapasa iyo. Kaya kailangan po natin tanggapin ang ginawa ni Kristo sa krus nung siya ay namatay sa krus. Yung panampalataya natin ang kanyang ginawa nung siya ay nandito pa sa lupa. Inoffer niya ang kanyang katawan, kanyang dugo, ipinako siya sa krus upang ang ating mga kasalanan ay matubos sa pamagitan ng pagkapako niya sa krus. Kapag yun po ay iyong sinampalatayanan, ikaw po ay hindi na hahatulan sa mga gawa mong kasalanan mula noon, ngayon at bukas. Yun po ay covered na ng blood of Jesus. Ang gagawin na lang po natin ay purihin siya, pasalamatan siya sa kanyang kabutihan loob, sa kanyang grasya na inoffer sa atin.